system. Okay. Ito po yung mga pictures na nakikita natin ngayon. Ito po, nakalagay dyan, no? Microthrombi caused by COVID-19. Anong thrombi? Yung bang nagbuo ang dugo, bumuo. Ewan mo, may mga rashes, oh. Okay. So, merong buo-buo. Ngayon, nalilito na naman ang buong mundo. Bakit may mga dugo na bumuo-buo-buo? Unang nakita ko itong mga rashes, may papakita ko isa. Aking interpretation lang ito, ha. Tingnan nyo po yan. Di ba mga rashes din? Okay. Ito pong rashes na ito, hindi to COVID. Hindi to COVID. Alam nyo anong sakit ito? Kawasaki disease. Kawasaki disease. Ano ang Kawasaki disease? Overreaction of the immune system. Alam nyo ba ang Kawasaki disease? Meron din siyang pagbuo-buo ng mga dugo. Hindi ko sinasabing Kawasaki disease ang COVID. Ang aking sinasabi, parang may similarities dahil nga inflammatory nga reaction no? So, we're going somewhere here. Parang ang sagot, parang ano kayang gamot ng Kawasaki? Baka yun din ang gamot ng COVID. Parang yan ang parang ating analysis, no? Huwag kayo matakot sa graph na ito. Okay? Huwag kayo matakot, nakakalito ito konti. To show to you this two triangles, no? I call this the butterfly effect, no? Di ba parang butterfly, no? Pakpak nga ito, pakpang kabila, no? Ano ito? Unang attack ng virus, patagal ng patagal, pawala ng attack niya, no? Pawala ang attack. Usually itong time course nasa 7 days. Ito 7 days ito eh. Ito 1 to 7 days. Yan ang estimate dyan. Tapos kung kailan na pagaling na yung virus, dyan na naman, host inflammatory response. Nagre-react na yung immune system. Ang pasyente dito namamatay sa 2 weeks. O sino may kasalanan? Ang virus? O ang inflammation? Dito namamatay eh. So ito ang killer. Post-inflammatory response. So, ibig sabihin, overreaction of the immune system is the main suspect now why patients are dying. Even the rashes, even the coagulation, yung dugo is still under inflammation. Hindi kasi karakter ng virus yung gumaganon yung mga dugo eh. Karakter yun ng inflammation or overreaction of the antibodies. Huwag kayo matakot sa graph na ito, but this came from Penang General Hospital, no? Malaysia. Bakit ko ito pinakita? Ayaw ko kayo malito. Ito lang tingnan natin. Immunological. Ganito kasi pattern, no? Incubation. Tapos nagkasakit na, may lagnat na. Tapos nagkapulmonya. Tapos immunological. Ano yan? Yan na yung nag-reaction ng immune system. Tingnan nyo po. Most mortality in this phase. Oh, kailan namamatay ang tao dito? Unang 1 week, day 1, day 7. Hindi, dito namamatay, oh. Ano ang nakakaramihan cause? Immunological. Overreaction of the antibodies. So, in other words, can I rate myself personally na ang sabi ko dati is anti-inflammatory ang kailangan natin dahil may overreaction tayo. So, dito sa first issue, I think okay naman na sabihin kung may point ako na it's the overreaction of the antibodies. Based on what I've read and based on what you saw, kayo na din mag-interpret nun. So what we are looking here is a suppressant of the overreaction. Okay? But when I say that, hindi po kayo lang maghanap. Antayin nyo pa rin yung doktor, no? But I'm just saying that we are on something. We are already, the world is about to solve the disease. Yan ang point ko po. Now, let's continue. It is proposed that early initiation of immune preceding the cytokine storm will lead to more successful treatment outcomes. Anong ibig sabihin yan? Kill the giant when it's still a baby. Paano mo patayin ang giant? Kung malaki na siya, papatayin mo, hindi mo na siya mapapatay. Malaki na siya eh. Nung baby pa ang giant, pigilan mo siya. So yan po ang meaning niyan. Asan to galing? Galing din po ito doon sa document na pinakita ko kanina yung article po.
na kung maaga mong binigay ang immunomodulator before the cytokine storm, no, preceding the cytokine storm will lead to more successful treatment outcomes. Ibig sabihin, kung Biyernes ang cytokine storm, ang ulan, pigilan mo ng Huwebes. Yun ang point doon, no? Early. So, ito pong research paper, ay yung kaniyang kinulate po na paper ng kanina na Philippine-based na po yung mga doktor natin, no? Immunology doctor, asthma doctors, ganyan. Marami po silang pinag-aralan kasi ang dami nating nasa isip na gamot eh. So yan, pinag-aralan nila yan. So ito sila may mga conclusion. Ira-rundown ko na lang po ha. Ang melatonin daw, there is no available evidence as the use for melatonin. Di ba narinig niyo yung melatonin? So sabi nila kulang daw ebidensya na ang melatonin is a medicine for COVID. Pero hindi ko sinabing hindi talaga, pero kulang lang ng evidence. That's why I give it a yellow light. Ibig sabihin, hindi red, pero hindi siya green kasi kulang pa siya ng evidence. Kasi nababasa natin ang melatonin sa news eh. Pero ito yung findings nila. Conclusion lang ako ha. Zinc, di ba narinig natin ang zinc for COVID-19? There is only one ongoing study with zinc on COVID-19. There is currently no evidence for effectiveness of zinc as an adjunctive treatment COVID-19. So, due to lack of evidence, zinc again is under the yellow light. Hindi pa siya green for me, pero hindi ko din siya ginagawang red. Who knows, maganda yung research findings. Vitamin C, naririnig natin ang vitamin C. There is currently no evidence on the use of vitamin C in the treatment of COVID-19 as clinical trials are still ongoing. So, again, I give vitamin C a yellow light dahil hindi naman walang effect pero currently kulang ang ebidensya. BCG vaccine, narinig niyo yung BCG vaccine? 'Di ba ang BCG daw protection daw siya sa COVID-19. Pero yun hindi po scientific basis. So ito pinag-aralan, sabi dito, there is no evidence at the moment to support that the use of BCG in the treatment of COVID-19. So hindi po siya pwedeng sabihin na BCG ang gamot, no? So, ibig sabihin, possible but kulang ang evidence. So again, I'll give yellow to the BCG vaccine. Hindi po siya ibig sabihin na yan talaga ang gamot ng COVID-19. Although, sinasabi ko to kasi alam ko nababalitaan nyo na to eh. Ito, mesenchymal stem cells, no? Yung mga stem cells. Conclusion, given the current lack of existing evidence, no further scientific conclusion can be made on the efficacy of the mesenchymal stem cells to treat COVID-19 infection. MSC appeared to be relatively safe. At least safe naman. Pero kulang pa rin ang evidence. Pero hindi naman ibig sabihin red. I'll still place it under yellow. Baka maging green. Who knows? Ngayon, let's go to hydroxychloroquine. No? Anong ginagawa ko ngayon sa mga nanonood lang bago? Nira-rundown ko po yung mga iba't ibang gamot na naririnig natin. Tapos ano ang opinion ng mga immunology specialist, asthma specialist ng Pilipinas dahil sila po ay nag-meeting at ito po yung kanilang findings based on different research papers and articles. Yan po ang ginagawa ko ngayon. So yung inang-una ko po, yun yung mga alanganin pa. Pag yung mga sinabi ko, mga alanganin pa po yun. Hydroxychloroquine. There is no high-quality evidence on the efficacy of HCQ and CQ either as monotherapy or in combination with other drugs for COVID-19. The use of these drugs during COVID-19 pandemic as an interim management while awaiting results for clinical trials should be weighed versus the risk associated with them. Okay, itong hydroxychloroquine, ito ngayon ang parang nagang interim, parang habang hindi tayo final talagang gamot, dito napunta po ang mga doctors and scientists. Pero again, although hindi pa siya final kung effective ba talaga totally, pero marami pong nakapansin na may magagandang effect. So, as of the moment, dahil nga wala ngang malinaw talaga na gamot, nahulog po tayo sa hydroxychloroquine po ang commonly used ng mga doktor worldwide. So, nasa go yan ngayon. Next, azithromycin, yung antibiotics. Based on this limited data, azithromycin has shown positive results when used with combination with hydroxychloroquine in COVID-19 patients. So,
may ebidensya na pag nag-combine ang hydroxychloroquine at saka azithromycin, may magandang daw effect. However, there are no studies on the use of azithromycin alone. So, somehow, ang azithromycin and hydroxychloroquine, which has been known worldwide, na parang kinocombine sila for COVID-19. So, ilalagay ko po yan siya sa go. Kaya lang, always remember, tablets pa rin sila, oral sila. Kung nagiging severe ang mga COVID-19, doon tayo naaalanganin kasi kailangan natin in-injectable, no? So, may tulong siya, but to say na ma-stop na nila lahat ng levels ng COVID-19, sa to say hindi po. Kasi marami naman nabigyan nito, pero meron pa rin namatay kasi may matatapang talaga na klase. Antivirals, ito po yon. Marami po yan, no? Yan, lopinavir, ribavirin, Arbidol, remdesivir, yung minention ko kanina, Favivir. Yan, madami yan sila. So, antivirals may also have an immunomodulatory role for COVID-19 cytokine storm. More biomolecular studies have to be done. So, ibig sabihin, itong mga antivirals na ito is a go based on the tabulation nila ng mga different researches. No? Convalescent plasma, hindi ko na masyado babasahin yan, ang haba, but may maraming nakasabi, no, early in the disease process for prophylaxis is a potential safe and effective treatment. So, ano ang convalescent plasma, no? Dahan-dahan tayo, ha. Ano ang convalescent plasma? Ang convalescent plasma po, yung gumaling na ng COVID-19 after 2 weeks or 3 weeks, yung wala na talaga siyang sakit, magdo-donate siya ng dugo, tapos yung dugo niya i-donate doon sa pasyenteng may COVID. Yun po dahil ang convalescent plasma, meron po siyang antibodies na doon sa gumaling. So may mga findings po na effective. Kasi yung dugo na mismo ng tao ang tumulong sa tao eh. So yan po ang tinatawag na convalescent plasma. Kaya I give it a go. Next, hyperimmune globulin. Okay, explain ko na lang. Di ba nakita nyo kanina yung convalescent plasma? Convalescent plasma. Sabihin na lang to make it simple, concentrated ito, hyperimmune globulin is a concentrated convalescent plasma. Yun lang po ibig sabihin. No? Para bang kung kalamansi, tapos ginawa mong purified, yun na yun. Kung purified na ito, siyempre, kung makagawa man tayo ng ganito, mas mahal kasi hindi lang isang tao to, ilang tao to eh. Pero mas powerful yun kasi andun na ang madaming antibodies ng COVID-19. Which is mahirap lang gawin kasi kailangan madaming mag-donate tapos i-concentrate siya before ibigay sa tao. Pero marami nagsabi effective daw, kaya lang mahirap gawin dahil kailangan mo ng maraming COVID-19 patients na mag-donate at yun ang gagamitin. But still, I give it a go dahil marami pong report na effective ang immune globulin or antibodies na galing sa isang tao na gumaling ng COVID-19.